Mga katribo, we have here right now is the Benda Chinchilla 500. Meron ito tong 475.6cc na V twin engine, 4-stroke, 8-valve, and double overhead cam. Meron daw tong top speed na 145 kilometers per hour, and meron tong 6-gear speed. Merong ABS front and back, and traction control. Napakaganda, no? Napakaganda ng motor na to. Yun yung busina natin, narinig nyo ba yun? Medyo maliit yung tunog, no? Para sa ganito kalaking motor. When it comes to the ride height, saktong-sakto lang siya. Lalagay ko na lang dito sa screen yung seat height natin. Ang seat height nito is medyo mababa, since cruiser type siya and pan chill ride lang. Grabe, 47 horsepower at 9,000 RPM. And meron naman siyang 42 Newton meters of torque at 7,200 RPM. Napakaganda. Ganda, no? Ang ganda rin ng cockpit natin. Ito palang dash natin is LCD na siya. Hindi pa siya TFT panel, pero nung chinek ko yung website ng Benda, is meron silang TFT colored panel. Ito LCD pa lang siya. Black and white yung yung kulay. Sobrang relax ng ating paa. Sobrang unat kumbaga. For the braking, lakas, di ba? Tsaka isa pa dito na napansin ko, itong clutch niya sobrang lambot dahil din assist and slipper clutch na rin to. Yung busina medyo maliit yung tunog para sa kanyang laki, no? Para pala sa fuel tank capacity nito, meron tong 16 liters na capacity, and I think that is enough for a 500cc. Malayo-layo na at hindi ka mas madalas magpagas pag ikaw ay nasa long ride. Naninibago ako sa gantong positioning ng handlebar and yung posture kumbaga, kasi ito ang pangalawa sa ating classic motorcycle na ni-review. Ang una is the Rebel 500, which is same level sila na to, same range ng Chinchilla 500. Pagdating sa gearing, sobrang snappy ng gearing niya na para akong nasa Honda. Sobrang snappy niya, hindi siya yung sobrang hirap i-cambio. Hindi siya yung sobrang kailangan to the roof ang pag-cambio mo, pa-upshift. Napakaganda nito. Dito tayo, tabi na tayo dito. Yun. Okay, ganun pala. Ito pala, pag nilalagay mo sa neutral, kailangan ibobomba mo siya. Ayun. Kasi kanina sinusubukan ko, naka first gear, pag i-half ko lang, hindi siya pumapasok. Pumapasok siya ng second gear. Seat height, syempre mababa to, kaya both feet naka flat foot, and sobrang upright ng ating riding position. Medyo nakasubsob tayo paharap ng kaunti, pero napakaganda ng ergonomics niya. Pagliliko lang sa mga gantong motor, since mahaba ang ating wheelbase, kailangan natin kuamain na mas malaki compared sa mga commuter bike natin, ng mga NMAX, Aerox, ADV. Ito, since mas mahaba siya, kailangan mas kumain ka na mas malaki pag magpa-park ka or magmamaneuver ka. Tara, ikutan natin yung motor. Yan, ganyan siya. Ganito yung motor na yan, no? Ang laki ng gulong, no? Yung size ng gulong niya, 150 by 80 by 16 ang harap, CST tires. And itong nasa likod is 180 by 65 by 16 CST tires din. Meron kang ABS front and back, and meron kang traction control. Yan, no? Napaka-pogi ng bike na to. Sobrang klase niya tignan, pero with modern features siya, with modern touch of technology, diba? Yan, meron kang bar end na side mirror. Ganda yan, so di mo na kailangan mag-upgrade. Ito naman for our sound check, diba? Sobrang maskulado ng tunog. Napakaganda ng nyo, no? 16 liters of fuel ang kaya mong ilagay dito. I think comfortable to para sa inyong mga OBR dahil medyo may kalakihan to. And pwede mo naman to palakihan, papasadya ka na lang. And yung texture ng upuan niya, makapit. Alam mo, parang kay Boss Batosay.
Parang ganun siya. And pinamanakbo yung engine niya. Ay, hindi, nire-review ko lang. Nire-review ko. Okay, thank you. Ride safe, ride safe. Ay, nire-review ko lang. Maraming salamat, thank you. Thank you. Ganda talaga ng riding community. Sobrang ano nila, no? Sobrang healthy ng motorcycle community. Yan. Okay, tara. Balik na tayo. I think enough na yung ganong ride ano natin. Dito lang, kung galing ka sa ano, galing ka sa mga commuter type, and hindi ka pa masyado sanay sa mga gantong classic. Lalo na sa ganito, yung footpeg mo nasa harap, hindi ka tulad ng mga sports nandito sa may likod. Kaya medyo maninibago ka. Okay. Yun ah. Napakaganda oh. Yung shock niya maganda rin ah. For this kind ng motor, yung stiffness ng ano niya, ng suspension is good. Hindi siya yung sobrang tigas, hindi naman din siya yung sobrang lambot. Sakto lang for Philippine road. Para sa mga kalsada natin dito sa Pilipinas, kayang-kaya niya and komportable siya. For the nimbleness, masasabi kong nimble to. Kung ang ating rating is hanggang 10, I will rate this as 7 siya sa kanyang nimbleness. Pataas to guys ha, nasa 4th gear tayo, and kayang-kaya na, bibigyan ko ngayon ha. Yan oh. Sarap. This is Benda Chinchilla 500 mga katribos. Slow down tayo dahil school area to. Yan. Ang liit talaga nung busina niya. Sobrang useful ng bar end for this kind of motorcycle kasi yung yung pinaka handlebar mo sobrang layo. Tsaka ang kagandahan dito, kung gusto mo mag-mount ng mga action cam na nakagamit ka ng claw grip dito, lalagay mo lang dito sa harap, hindi mo na kailangan ng other mount na yun ang kagandahan pag naka naked handlebar ka tulad ng ating ADV. Kaya ba mga katribog, bibili ba kayo nitong Benda Chinchilla 500 for the price tag of 329,900? Ako? Possibly. Ang ganda eh. And nandito na tayo sa Archway Silang. Kung gusto niyo kumuha ng gantong motor, nandito lang sila sa Archway Silang, Cavite. Sa mga katribog, kung gusto niyo bumili ng gantong motor, eto lang sila, Archway, dito sa may Silang, Cavite. Papuntang Tagaytay ito eh. Napakaganda ng motor na to.